Gandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin ay sa tinatawag po nating tagumpay laban sa pag-uusig. Alam niyo po, isa yata ito sa, hindi siguro yata, sigurado, isa ito sa pinakamahirap na mararanasan ng bawat mananampalataya. Nangyayari ngayon, nangyayari sa panahon ng Panginoon, at maging sa panahon ni Haring David nangyayari. No? Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa ating Panginoon para maunawaan at maintindihan natin ang gusto, ang gagawin natin pag-aaral. Muli, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito na kayo ang nag-iingat sa amin sa buong araw na ito. Pinatunayan nyo ang inyong pag-ibig at ang inyong pagmamahal sa bawat isa po sa amin na iningatan, nakauwi kami sa aming mga tahanan at meron kami pagkakataon para makapag-aral po ng inyong salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na maunawaan at maintindihan namin ang inyong mga salita na sasabihin sa amin sa gabing ito, maging daan ito para maging matibay kami sa mga pag-uusig na aming mararanasan. Salamat, Panginoon, sa katiyakan na gagawin mo ang lahat na ito sa tulong po ng iyong Espiritu Santo, sapagkat hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So, kagaya po ng sinasabi ko, si David nakaranas po ng tinatawag po natin pag-uusig. Sabi po rito sa awit 22:7, pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin, inilalabas ang kanilang dila, at sila'y pailing-iling. Sabi nila, nagtiwala siya kay Yahweh, hayaang iligtas siya nito, kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Alam niyo po, may mga pagkakataon na tayo po bilang mananampalataya, is talagang makakaranas po tayo ng tinatawag na pag-uusig. Lalo na, kapag tinayuan natin yung ating paniniwala at yung ating pananampalataya, mahirap po mausig. Actually, nangyari ito sa ating Panginoon Sus. Kaya ngayon sinasabi po ni David sa 22 ng awit, kinote nito ng ating Panginoon, sinabi ito, no? Matthew 27:39-43. Nangyari ito, sinabi ni dito sa Mateo. Ito po yung yung nakapako na siya sa krus, pinako na siya, no? Sabi rito, kinukutya siya ng mga nagdaraan, pailing-iling nilang sinasabi, parehas, Di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Referring doon sa templo ng Israel. Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus, kinutya rin siya ng maraming punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Na parang hindi parang hindi tama, Biro mo, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, alam mo yung salita ng Diyos, tapos kasama ka rito sa mga nang-aalipusta. Kinukutya rin siya ng mga punong pari, na tagapagturo ng kautusan at mga pinunong bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang ibang ngunit hindi niya mailigtas ang sarili. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinabi niya siya ay anak ng Diyos. Tignan natin kung ililigtas siya ng Diyos. Parehas, Yung sinabi po doon sa awit 22:7, Pero may ginawa si David para sa mga pag-uusig na naranasan niya, Of course, ang ating Panginoon talagang given yan. Magtatagumpay siya dahil siya ay makapangyarihan, At hindi niya ginamit basta yung kanyang kapangyarihan, nagpasakop siya doon sa tinatawag na pag-uusig. Kaya, tingnan natin, anong ginawa ni David para magtagumpay sa pag-uusig? Letter A, inalala niya yung nakaraan. Sabi rito sa awit 22:9, noong ako ay iluwal, ikaw o Diyos ang patnubay. Nagmula sa pagkabata, ako'y iyong iningatan. Tanging iniisip ni Haring David ang nakaraan na ginawa ng Lord sa kanyang buhay. Inalala niya kung paano ang Lord gumawa sa kanya. Sa kanyang buhay ng pagkabata, iningatan siya sa mga mababangis na hayop habang nagpapastol hanggang sa kanyang pagtalo kay Goliath. Di ba? Inaalala po niya yun. Wala siyang pakialam sa mga umuusig. Kaya nga, kung minsan tinitingnan ko parang yung kanta to ni Sampaguita, Nosi Balasi. Sino ba sila? Wala silang pakialam. Basta ako, meron akong isang Diyos na bahala sa akin. Dinugtong pa, sa awit 22:10, mula nang ako isilang sa iyo na umasa, mula
nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala. Alam po ninyo, napakalaking bagay na palaging alalahanin natin yung mga ginawa na kabutihan ng Diyos sa atin. Kasi palagay ko, hindi na palagay, sigurado ito, kung iisa-isahin natin yung magagandang ginawa ng Diyos sa atin, mula ng pagkabata, siguro kukulangin kahit yung buhok natin sa ulo para bilangin yung kabutihan ng Diyos sa atin mula pa ng pagkabata. No? Isa ito sa susi na inaalala ni David, noon pa nagtagumpay ako, di ba? Tatandaan po natin, ano ba si David doon? Tagapag-alaga lang ng mga hayop. No, tagapag-alaga lang, nagpapastol lang. No? At hindi isa po yun sa tinatawag ng panahon nila na parang hindi kagandahang trabaho. Pero again, masasabi natin na doon na nahubog si David. Paano? Di ba nung nakipag-away siya, nakipaglaban siya kay Goliath, anong sinabi niya? Marami po, di ba? Ayaw kasi nung hari. Anong sabi nung hari? Nung hari, yung si Saul noon, anong sabi sa kanya? Hindi ka mananalo dyan kay Goliath dahil napakalaki niyan. Anong sabi ni David? Ang sabi ni David sa kwento ay marami pong mga mababangis na hayop na kaya ko pong protektahan yung mga alaga kong hayop. At kagaya lamang ng isang mabangis na oso itong taong ito o aso itong taong ito na kaya ko pong lapigin. So again, inaalala ni David yung nakaraan. Kasi kapag inaalala mo yung magagandang nakaraan na kung paano gumawa kumilos sa Diyos sa'yo, sigurado hindi mo papansinin yung mga umuusig sa'yo. So again, alalahanin natin yung mga nakaraan na ginawa na mabuti ng ating Diyos para hindi tayo manlumpaypay. At yun ang naging susi ng tagumpay ni David. No? Pangalawa, na ginawa ni David, alam niya, alalahanin niya yung nakaraan, nagpasama siya kay Lord. Hindi siya pumayag na iwanan siya ng Lord. No, ito po maganda eh. Kung alam mo parang nararamdaman mo parang napapalayo ka kay Lord, bumalik ka sa Kanya, magpasama ka sa Kanya. Kaya sabi dito ni Haring David, nagpasama siya sa Lord. Sabi po rito sa awit 22:11, huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan, pagkat walang sasaklolo, paglapit sa akin ang kapahamakan. So again, no? Gusto ni David magpasama kay Lord dahil alam niya yung tagumpay ay na kay Lord. No? Kaya sabi rito sa awit 10:14, subalit nakikita mo ang hirap at kapihan at ikaw ay palaging handang dumamay. Ang mga kapuspalad ay sa iyo lamang umaasa sa tuwin ay sumasaklolo ka sa mga ulila. Lagi, ang tulong ng Lord ay available sa mga nangangailangan. Kapatid, sa mga oras na nangangailangan ka ba? Nakikita mo ba parang gaganong-ganon ang takbo ng buhay mo? Kagaya kay Haring David, kahit na may umuusig, no, may mga tao na talagang gusto siyang ibagsak, ang ginagawa niya, nagpapasama siya kay Lord. Kasi sabi nga, kapag kasama na natin ng Lord, sino kaya makakalaban sa atin? Siguradong tagumpay. No, parang, pag binabalikan ko nga po palagi ang Israel, kabila-kabila, ang daming gumigera sa kanya, pero nagtatagumpay sila. Kasi, nagpapasama sila kay Lord. Pangatlo, na ginawa ni Haring David, para totoong magtagumpay siya, is, hindi lang po siya, hindi niya inaalala ang nakaraan, hindi lang pa siya nagpapasama kay Lord, nagpapatulong pa siya mismo. No? Kaya, sabi sa awit 22:20, iligtas mo ako sa talim ng tabak at sa mga asong sa akin gustong kumagat. Sa bibig ng mga leon, ako'y iyong hanguin. Sa sungay ng mga toro, ako ay iyong sagipin. O Yahweh, panalangin ko, sana'y dinggin. Again, ang pinakamagandang aid na pwede nating maranasan o tulong, walang iba kundi sa ating Panginoon. Kagaya kay Haring David, si Haring David, sagana sa mga sundalo, advance ang kanilang mga gamit ng panahong iyon. No? Pero, kahit kailan, hindi siya umasa sa kanyang army. Kahit kailan, hindi siya sumandal sa kanyang mga army. Sa kadami ng kanyang mga kabayo, sa dami ng kanyang mga armas, hindi siya umasa rito. Bagkus, nagpapatulong siya kay Lord.
Alam niyo po, lahat ng mga ito ginawa ni David, inaalala niya ang kabutihan ng Lord, nagpapasama siya sa buong buhay, nagpapatulong siya sa buong buhay, kaya naman, meron talagang tagumpay. At sabi nga niya dito sa awit 44:4, O Diyos, ikaw ang hari ko na nagbibigay ng tagumpay, pagwawagi ka loob mo sa bayang iyong hinirang. Inangkin ito. Inangkin ito ni David na yung nagbibigay talaga ng tagumpay, wala ang totoong hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. No? Alam niyo po, kagaya kay Haring David, need natin magpakumbaba sa Lord. No? Kung gusto mo magkaroon ka ng totoong relasyon sa Lord, maging tunay na anak, o magkaroon ka ng tinatawag na relasyon sa ating Panginoon, iisa lang ang susi. Kagaya kay Haring David, itinatawag po natin pagpapakumbaba. Paano natin papakita yung pagpapakumbaba? No? Kailangan. Sabi po rito sa 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, itong verse na ito, hindi mangyayari ito kung hindi tayo magpapakumbaba. Kung hindi natin tatanggapin at hindi tayo sampalataya sa binibigay na kaligtasan ng ating Panginoong Sus. No? Hindi po makukuha ang tinatawag po nating tagumpay sa buhay na ito sa sarili nating lakas. Sa edukasyon, sa kayamanan, o katalinuhan na meron tayo. Makakamtam lang natin ang tunay na kaligtasan at tayo tuturing na anak ng Diyos kung tayo po ay tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Sus. Wala pong ibang paraan para tayo maituring na anak ng Diyos. So kapag anak ka ng Diyos, ito lamang po ang susi para mangyari na tayo totoong maging anak ng Diyos. Humbleness. Tanggapin natin at tayo sumampalataya. Ano pa? Ang sabi rito sa unang Juan 1:9, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Again, humbleness po ito. No? Kailangan ihayag natin sa harapan ng ating Panginoon ang ating kasalanan. Ang sabi, mga kasalanan, lahat ng kasalanan natin ay kayang patawarin ng Diyos. Ang tanong lang, willing ka ba na gawin ito? Of course, pag sinabing ihingi mo ng tawad, kailangan hihingi mo ng tawad, wag mo nang balikan. Bakit? Kasi itong sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan, pag sinabi natin magsisis tayo, talagang ibibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung nangyayari po sa bansang Israel, nakasulat na po yan na mangyayari yan. At isa po yun sa mga sign na sinasabing madapit nang dumating ang ating Panginoon. Kabila-kabila, maririnig natin sinasabi na magsisi, magbalik loob, para mayroon tayong tinatawag na totoong tagumpay para sa ating Panginoon. At ang tagumpay, kapag dumating ang ating Panginoon, yung isasama niya tayo papunta dun sa kanyang kaharian. Ang tanong, kapatid, meron ka na bang katiyakan? Ikaw ba ay anak ng Diyos? Kasi ang makakaakyat lang dun, makakasama ng Ama, is yung kanyang mga anak. So, paano ka magiging anak kung hindi mo tinanggap at hindi ka sumampalataya sa ating Panginoon? Kaya, ang pagkakataong ito, purihin na Panginoon, nandyan ka, nakikinig ka, sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan natin tanggapin at sumampalataya tayo sa kanyang anak para tayo maging lihitiwang anak ng Diyos. At ipatahayag natin, ihingi natin ng tawad ang lahat ng ating pagkukulang, lahat ng ating pagkakamali. Ako po ay mananalangin ng isang pagtanggap at pagsampalataya. Gawin po natin ito. Sumunod ka sa panalangin na aking gagawin. Angkinin mo ito na lang gagaling sa iyong puso. At ito'y mangyayari dahil gusto ng ating Panginoon magkaroon tayo lahat ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At mangyayari lamang yon kung tayo ay tuturing na anak ng Diyos. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoong Sus, naririto po ako sa inyong harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo, na humingi po ng tawad
sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat po ng aking pagkakamali. Kapatid, sa mga oras ito, pwede mong sabihin sa ating Panginoon ang iyong pagkukulang at ang iyong pagkakamali. Sige, sabihin mo sa Kanya, ikaw lang at ang Panginoon nakakaalam. Kung gusto mo, meron kang kasama dyan sa bahay, na gusto mo, parehas kayo manalangin, humingi ng tawad, okay lang yan. Kasi ang ating Panginoon, gusto niya lahat magkaroon ng pagkakataon na malinis ang buhay ng bawat isa po sa atin. At Lord, sa mga pagkakataong ito, tinatanggap ko po at ako'y sumasampalataya na kayo lamang ang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, kung ginawa mo itong mga bagay na ito, kagaya ng sinabi ng salita ng Diyos, ikaw pinatawad, tayo pinatawad, dininisin tayo, at tayo'y tinuturing na anak ng Diyos nang tayo tumanggap at sumampalataya. Kaya sa pagkakataong nito, bilang anak, mayroon tayong karapatan lumapit sa ating Panginoon, humiling sa lahat ng ating mga bagay na gustong makamit. Sa pagkakataong ito, meron kang physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon na pwede kang lumapit sa Panginoon at humingi ng kagalingan. Kasi alam ng Lord na kailangan natin ng kagalingan na nanggagaling sa Kanya. Kaya sabihin mo sa mga oras ito, kapatid, ano man ang iyong karamdaman. Sige, sabihin mo sa Kanya, ano yung physical na karamdaman mo? Opo, Panginoon. Opo. Opo, Panginoon. Sige, sabihin mo sa Kanya, maniwala ka, sumampalataya ka, na kayang pagalingin natin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, narinig po ninyo ang aking mga kapatid, humihingi po ng kagalingan. At ayon sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pananalig, at ayon sa iyong mga salita na sinabi, na ang sino mang lumapit ay magkakaroon ng kagalingan, igawad mo pong kagalingan. Ibigay mo pong kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, sa mga oras ding ito, mayroong nasirang relasyon, may mga pagkakataon na di natin sinasadya o sinasadya man, nakasakit tayo o kaya tayo nasaktan. Ito yung pagkakataon na pwede nating ayusin yung ating relationship sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating anak, sa ating kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, kasama sa loob ng bahay, sa komunidad na ating ginagalawan. Humingi tayo ng tawad kung tayo nakagawa ng pagkakamali. Ipaalala sa atin ng ating Panginoon ang ating pagkukulang. Sige, hingin natin ng tawad. No? Kung may pagkakataon na makakausap natin yung taong yan, hayaan po natin na makagawa ang ating Diyos. Hallelujah. 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 Kaya na rin, Panginoon, nataas po namin ang mga bagay na humahadlang sa amin para totoong makapagsamba, makapag-serve po kami sa iyo. Yung mga bagay na humahadlang sa amin, mga bagay na sumisira sa aming relasyon sa inyo, patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, makalaya kami rito. Alipin ng anumang klase ng bisyo, alipin po ng pornografiya, alipin po ng sugal, idolatry, witchcraft, horoscope. Hindi po ninyo, Panginoon, design na kami ay maging alipin nito mga ito. Gusto po ninyo, Panginoon, kung meron kaming paglalaanan ng aming buhay, kung meron man kaming gagawin sa aming buhay, ito ay dahil sa iyo. Dahil sa pagmamahal po namin sa iyo. Dahil ikaw unang nagpakita ng pagmamahal sa amin, dapat suklayan po namin ito, pagmamahal din. Financially, hirap ka ngayon, gusto ng Lord, tulungan ka, pero kailangan kapatid, kung ano man ang merong binibigay sa iyo ng Lord, o meron ka na sa panahon ito, naiipit ka, nagigipit ka, humingi tayo ng tulong kay Lord, na matuto tayo maging good steward doon sa mga bagay na pinagkaloob niya sa atin, mga resources na pinabigay niya sa atin. Hallelujah. Opo, Panginoon. Tulungan niyo po
ang bawat isa. Noon, tinataas po namin ang aming bansa. Tulungan niyo po ang aming bansa na makarecover sa mga bagay na kinababagsak namin, lalo na hindi po namin alam kung anong susunod na mangyayari dahil sa sobrang hirap na ng buhay ngayon na nararanasan ng karamihan po sa kapwa namin Pilipino. Tulungan niyo po ang bawat isa na makalaya po kami sa kahirapan. Bigyan niyo po ng banal na takot ang aming presidente, nanunungkulan hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, lokal man o national, para magampanan ng bawat isang tungkulin na inilagay mo sa balikat ng bawat isa. Kasi ikaw lamang po, Panginoon, ang tanging pag-asa namin sa buhay na ito. Yes, Lord. Yes, Lord. Gayun na rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kapatid na mayroong kaarawan, mayroong anniversary, na kanilang sineselebrate. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Hayaan niyo ma-enjoy ang bawat isang celebration ng birthday, pati na pong celebration ng anniversary. Salamat, Panginoon, sa pagtugtong mo sa buhay ng bawat isa, pagdugtong mo sa pagsasama ng bawat isa. Gayun na rin, Panginoon, ang aming pulis, mga military, magampanan ng tungkulin ng bawat isa para patuloy ang peace and order ng aming bansa ay magpatuloy. Lord, tinataas po namin sa mga oras ito ang bansang Israel. Lord, kung hindi sa bansang Israel, hindi namin malalaman ang katotohanan patungkol sa inyong salita. Sila po, Lord, ang mga unang ginamit mo para umabot sa amin sa panahong ito ang kaligtasan. Umabot sa amin sa panahong ito ang katotohanan ng sinasabi ng inyong mga salita. Tulungan niyo po ang namumuno sa bansang Israel, pati ang kanilang mga sundalo, na magawa nila yung mga bagay na dapat nilang magawa para protektahan nila yung kanilang bayan at yung kanilang paniniwala. Tulungan niyo rin, Panginoon, yung mga bansa na umuusga o parang galit na galit po sa kanila. Kayo po magbigay ng conviction, lalo na kung sinasabi na meron silang paniniwala na mahal nila ang kapwa-tao, na totoo mangyari po ito. Huwag lang sa salita, talagang gawin po ng bawat isa. Gain na rin po ang Israel, matuto rin po sila na talaga magkaroon ng mahabang pasensya para po sa mga tao na umuusig sa kanila. Kagaya po kay Haring David, ang ginagawa po niya, hindi po niya pinapansin, basta nagpatuloy lang siya sa paglilingkod at sa paglapit po sa inyo. Alam po namin, Panginoon, ang bayan ng Israel ay yung pinagpala at ikaw mismo ang sinabi, ang sino magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya kami po, bilang isang bansa dito po sa Pilipinas, pinagpapala po namin ang bansang Israel. Hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan na patuloy ang pagkakaroon po ng relasyon sa inyo, yung pribilehiyo na binigay mo po sa kanila ay patuloy na maranasan po nila at tunay na makita po nila ang kahalagaan ng totoong pagtatalaga ng kanilang buhay para po sa inyo. Sa gabing ito, Panginoon, salamat sa tagumpay na pinakita mo po sa amin na pwede namin maranasan. Ang kailangan lang talaga, Panginoon, alalahanin namin ang mga nakaraang ginawa mong mabubuting bagay sa amin. Panghawakan namin yung mga bagay na patuloy na ginagawa mo sa buhay po namin. Kaya magpapasama po kami sa buong yugto ng aming buhay. Huwag po ninyo kaming iiwanan, Panginoon. Kasama po kami sa iyo kung saan mo po kami gusto. At magpapatulong kami sa lahat ng haharapin namin dahil alam po namin sa sarili naming lakas, hindi po namin makakaya. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat na po kami dahil alam po namin ang lahat ng aming hiniling sa gabing ito mangyayari at magaganap sapagkat ito po ay aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulason nagsasabi, gusto mo ng tagumpay? Malalahanin natin ang nakaraan na ginawa ng Panginoon, magpasama tayo sa Kanya, magpatulong tayo sa Kanya. Kasi ang tanging tagumpay natin ay nasa kamay lang ng ating Panginoon. At kung meron kang katanungan patungkol sa tagumpay natin pinag-aralan, huwag kang magkatabili. Nandyan lalabas sa screen kung saan ka pwede mag-PM. Kasi ang gusto ng Diyos, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magtatagumpay. Kaya kapatid, sa gabing ito, salamat sa Panginoon. Pagpalain ka ng ating Panginoon at bigyan tayong lahat ng tagumpay na tangi sa Panginoon lang natin matatagpuan.